Panahon naman natin ngayon, it doesn't matter kung panlalaki o pambabae yung work mo, as much as possible na kaya mo siyang gawin. Pero syempre, since nasa male dorm ako, hindi mawawala yung discrimination natin dyan. Lalong-lalo na ang binabantayan namin is mga lalaki. Pero gaya nga ng sabi ko, kung anong kayang gawin ng lalaki, kaya na rin ng babae. Masaya po kasi kumbaga ito po kasi yung hilig. Talagang mag-drive ng mga motor, gano'n. Tapos parang napapakita ko rin sa mga tao na yung kayang gawin ng lalaki, kaya ko rin gawin. Ganun. So, siguro pakiramdam ko medyo proud. Kasi in the line of the BFP or sa pagiging bumbero, di ba? Very, sa ngayon, konti pa ang females. Pero ngayon, paunti-unti, dumadami na rin po kaming mga babae sa BFP. So, medyo nakaka-proud kasi kumbaga, hindi siya common. Kumbaga, kakaiba yung trabaho namin. Overwhelming po kasi kahit pa paano, di ba, napapatunayan namin na hindi lang talaga ang mga babae ay pangbahay. Kaya rin natin kahit pa paano sa pamamagitan ng mga ganitong trabaho, kaya natin sabayan or kaya namin sabayan yung mga lalaki pagdating sa ganitong trabaho. Very proud ako kasi kaya ko ding gampanan yung trabaho ng panlalaki kahit na babae po tayo. Pagdadrive nga ito, nakikipagsiksikan sa mga sa mga traffic. Tapos pag nakikita ng mga lalaki na babae yung driver, parang kinakat nila, ganun, parang minamaliit nila, ganun. Doon pa rin yung pagdating sa mga physical activities. So pagdating sa pagbubuhat, syempre iba pa rin yung mga lakas ng lalaki pagdating sa physical. Pero kahit pa paano naman, kaya natin silang sabayan Kasi andyan naman, lagi naman tayo nakakapag-exercise at saka fit naman tayo. Yun lang, may mga talagang mabibigat na hindi na natin kayang buhatin. Yan, andyan na sila. Meron tayong gender awareness, no? So minsan may mga tao na nagsasabi sa atin na, oh, babae yan, kaya niya kaya? Yung training, kaya ba niya? Makakapag-survive ba siya? So siyempre sa amin, pinapakita namin na mas kaya din namin kung ano yung ginagawa din ng mga lalaki. Hindi man yung ganong sobrang katumbas, pero kaya din natin pantayan, mga kababaihan. Siyempre yung mga babae, siyempre may pamilya, especially yung mga kasama ko, may pamilya na the struggle of having to juggle it with motherhood. May mga kasama ko kasi akong nanay na, siyempre sinasabayan. Pag nasa duty po tayo, they have to be away from their family, their children, minsan. Also, there's the struggle of, yun nga, sa lakas. Siyempre, kahit paano sabihin natin, nakakasabay man tayong females, mga pimali, mga babae, meron pa rin tayong limitations kumbaga sa physical capacity ng ating mga katawan. Kung personnel to personnel, BJMP personnel to BJMP personnel, wala naman. Pero kung sa mga persons deprived of liberty natin, kasi syempre hindi natin maiiwasan na pag pumapasok ka sa selda nila, kasi kailangan mo rin namang makipag-interact sa kanila. Bilang babae, medyo nakakailang siya kasi yung iba, papasok ka, may naliligo, may nagbibihis, pero nagagawa naman ng paraan. And especially, hindi maiiwasan na tinitignan ka talaga nila. Syempre, babae ka, nakakulong sila. Pero, madidevelop din naman yung respect. Message for other women, wag po kayong matakot. Kung gusto nyo, kung may gusto kayong pumasok sa BFP, wag po kayong matakot pumasok. Kasi, kakayanin nyo po. Kinaya ko nga po So, kakayanin nyo din po. And it's very fulfilling. And pag nakita nyo yung mga batas, nakakita ng bumberong babae, mas nakaka-proud po yun. Kasi kakaiba po kayo pag pumasok kayo sa BFP. Ano po yung hilig nyong gawin, kung ano po yung gusto nyong gawin, na kaya nyo naman, pwede naman, wala naman pipigil sa inyo. Kumbaga, parang kung ano yung magiging masaya kayo sa profession. Mga lahat ng kababaihan dyan, huwag nating isipin na may limit lang yung kaya natin. Kaya rin natin na tumayo sa sarili nating mga paa.
huwag tayong papadaig sa mga lalaki. Kayang-kaya natin silang sabayan kahit paano. Hindi lang sa mga, hindi man sa lahat ng bagay, pero kahit paano, kaya natin silang sabayan kahit sa mga ganitong trabaho kasi meron naman din tayong mga ibang kayang gawin. Ang message ko sa kapwa ko babae ngayong Women's Month is it doesn't matter kung babae o lalaki ka. As much as nagagawa mo yung trabaho mo ng tama, maayos, at hindi ka wala kang sinasagasaan na ibang tao. Nabati ko po lahat, mga kababaihan, sa mga kamangha-manghang kababaihan, mga ina, kapatid, anak. Maraming salamat po sa inyong inspirasyon.